Amen. Naado sila karon sa online. So hello Pastor Ding, Pastor Abet, Pastor Chris, Eli sa online. Nag-appeal sila sa atong online simba. So we miss you here also, no? Kaya murag mingaw-mingaw jud mi kay wala mo diri sa amo ang tupad. But we know na bisag na mo sa online, we are united spiritually by God. Amen. Amen. So malipayon ba ta karon nga nata diri? Dili ko kaklaro ba kay kanang hayag ka kung salamin, no? Happy ba mo? Amen. Ako kay kanang medyo gikulbaan kay tinuod gyud ingon ni Pastor Abet pag naa ka diri kulba nga exciting gyud siya. Amen. So dili na ko ni siya himuog kanang babag para makasulti jud ko sa pulong sa Ginoo nga giandam gyud niya mga giandam niya nga gitagaan ko niya kaalam. Amen. Kay kato ganing last week pag pray na, pag ministering na, hila ko, nag-ampo ko sa Ginoo dire. Ko Lord, ako na gyud sunod Domingo. Wa na gyud koy kuana ni choice. Ako na gyud amo share dire sa tubangan mo patong musaka dire sa tubangan. Ko Lord, ana si Lord sa kuha. Siya nga, nganong kulbaan man ka? Ingon ko nga, ako ra man gud isa mo tindog dire. Sila tanan naglingkod. Gipakita sa kuha sa Ginoo. Daghan kay angels dire naguban sa ako. Amen. Moton ko na Lord, thank you jud kayo nga gipaubanan gyud ko nimo. Amen. So, ako lang gustong ipasabot sa inyo habang being in the church, attending church service, going to church is a privilege. Privilehiyo nato ni. Because we are children of God. No, kung anak nato, di ba, unsay pribilehiyo sa atong anak, asa ta nagpuyo, dito pa sila nagpuyo, pribilehiyo na nila. Asa unsa atong gikaon, mapuilang gikaon kay pribilehiyo man nila ato silang mga anak, di ba? Suging ana ang Ginoo sa atoa, it's our privilege nga makadayig, makasimba diha sa Ginoo. Amen. Dili ni siya na matawag nato nga opportunity. Kay mingon tag, ay salamat Lord sa opportunity nakasimba ko. Kay ngano, nay option, nailaing option. Mo nadi kay option ding ay pwede day di ko mosimba ron kay manglaban na lang ko kay day off na ko, Sunday baya. Ay di na lang sa ko mosimba kay family day baya ron. Siya. So dili na to ni matawag nga opportunity. Amen. Okay. Pwede pa na akong wali ha. Akong title sa akong i-share is Our Heart Towards God. Ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo, no? Atong kasing-kasing diha sa Ginoo. Matthew 6:21. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung asa ang imong bahandi, naapo diha ang imuhang kasing-kasing. Amen? Ang heart daw, mo nag-represent sa tuwa ka na ganing atong hidden secrets na to, intimate things about sa atua. Nga ang usahay, ang ubang tao, wala nakabalo ang ubang tao. Pero ang Ginoo, kabalo kung unsa na sa tong kasing-kasing. Nya kay ang treasure kay mao man atong bahandi no sa Bisaya. Ang bahandi, ang kanang atong treasure, gina-treasure ginato, ginatagaan nato value sa atong kinabuhi, ang kaning treasure nato. Nang morning, tanaw na to ba nga morning makasecure sa ako ang future, kaning nga treasure. Nya kay ang ingon sa Bible, for where your treasure is, there will be your heart also. So i-check na to karon atong heart. Asa ba imong heart karon nga treasure nimo? Unsa ba imong gina-treasure karon? Imo bang kanang imo bang trabahoan? Imo bang negosyo? Check yourself, ask yourself, let's ask ourselves, what is important to me? What is important to me? Ang Ginoo ba o ang akong sarili lang? Akong trabaho ba o ang Ginoo buluhaton para sa Ginoo? What is our treasure of which we are ready to leave all else behind? Unsa nga treasure nga pwede na to biyaan ang tanan kay tungod lang ani nga treasure? Unsa nga treasure ang nakababag sa pag-serve nako diha sa Ginoo? I-check nimo unsa nga treasure ang nakababag sa pag-serve nimo diha sa Ginoo. Lain na nga treasure no? Kanang ganing nakababag dai siya sa pag-serve nato sa Ginoo. Dili siya makabless sa atoa. Nakababag siya noon. Atong timan-an, atong i-remember nga katong niabot ta diri sa kalibutan, we brought nothing. Wala tay gidala. Di ba niabot ta sa kalibutan nga wala gyud, baby pa ta, mura na wapatay sa plot ana, wala gyud. Unya muhawa ta sa kalibutan, wala po tay dalon.
Di ba nato madala atong cellphone, inikamatay nato. Dili madala ang atong trabahuan, dili madala atong negosyo, inikamatay nato. Wala po tayo dalon. Pero ngano man ang mga tao mostly kanang busy sa pag-atiman sa mga unimportant things. Unsa man ang unimportant things nga ginasulti nato? Kana mga butang ba nga mao na nakababag sa pag-serve nato sa Ginoo. Mga butang ba nga nagahatag sa atuwa og kalisod diri sa kinabuhi. Kaya wala man ta nag-serve sa Ginoo, naglisod na noon ta. Mga butang ba nga dili makalipay diha sa Ginoo. Mga butang ba nga gahatag og pasakit sa atuwa. And yet ato ang eternal life, gisulti gyud sa Bible na siya, is a free gift of God's grace. Amen? Free day na siya atong eternal life. Yang ano pa mang magkuanta ti chik-chik, ano pa mang magkinanglan patang mag-treasure diha. Kay free man gud atong eternal gift. Nya unsa may buhaton nimo in return as anak sa Ginoo? Di ba kung free atong eternal gift, dili pasabot nga magkinabuhi na putag dili maayo dili iya sa Ginoo kay free man ang eternal gift. Ingon bitaw si Jesus nga ay ang Ginoo nga free ang eternal gift. Okay, magbuhat lang ko bisag unsa diri sa kalibutan, dili day na siya maayo, di na siya mao. Kung free ang atong eternal gift, God has given us an opportunity nga mag-save up para sa atong heavenly wealth. Kinahanglan to mag-save up dito sa heavenly wealth nato. No? Unsa man atong mga ihatag diha, ato ang time. Diri sa atong pagsimba. Di ba? Kaya yun siya diri sa ato ang human as we are, natay mga ginahunahon ang duha ka option kunuhay. Duha ka option. We can live a life where our focus is on the good things of this life. Isa ka option. Mag-focus ka lang diri sa mga kalibutanong butang. Ang ikaduha nga option. Or we can keep the eyes of our heart focused on the Lord Jesus Christ and His perfect righteousness. Asa man dito mong pilion? Number 1, number 2. Hello, nako kay istorya. Number 1, sabon ako ha. Ang number 1 daw, mag-focus lang ka diri sa kalibutanong butang. Ang number 2, i-focus nimo dito sa bulhaton para sa Ginoo. Asa imong gusto? Number 1, number 2. Amen. Number 2, gyud atong gusto no. So ngano mag-option pa man ta? Nagkabalo man ta nga, when we treasure the things in this world, our heart is far from God. Layo ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo, di ba? Kung i-treasure nato diri ang kalibutan, pero kung buhaton nato ang Ginoo, when God becomes our greatest treasure of our lives, himuon nato ang Ginoo nga siya atong greatest treasure. Our heart will focus on Him and we will follow and obey His commands easily. Kung nakafocus ta diha sa Ginoo, dali ra kay sa tuang pagsunod. Wala na tay option. Dili na ta nga ay day off man day ko karon manglabas ako. Ay magsimba man day no. Daghan naman kay kog labhonon ay simba manglaba. Wala na tay option kung naka-focus ta diha sa Ginoo kay kung naka-focus ka sa Ginoo, magsimba jud ko karon unya na ko manglaba. Amen. Dili na pud lisod sa pagtuman nato sa atong mga leaders. Kung naka-focus ta diha sa Ginoo kay atong mga leaders walay laing plano o ginabuhat kundi para sa gingharian sa Ginoo. Manya kami ingon may imong leader nga ay kanang anak, di ba sa mga ubang mga disciples, anak may tawag. Kinahanglan nato magpadalag delikado sa encounter. Hala leader, uy, mahal ba kay encounter? Bagut-butan kaayo. Hala anak, kinahanglan nato mag-appeal sa conference. Hala leader, 100 ba yun na? Wadyo ko'y pambayad leader. Reklamo dayon. Anak, appeal taog kanang encounter no conference. No? Dagan kitag bagulbol. Manalimtan nato ba? Nga investing in one's soul is our spiritual investment. Spiritual investment nato na siya. Kung mag-invest ng isa kakalag. Nanabay na padala diri sa inyo ha, isa niyo kakalag. Taas ang kamot kung kisay nakapadala og encounter nga kamo gyud mismo nagbayad. Amen. Amen. Dili lang daily primaries no, pati day mga simbalay leaders o 144 leaders nakapadala na gyud ay. Nasya sa Matthew 6:20. But store up for yourselves treasures in heaven,
where there neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Kung ato ang spiritual investment, mga kalag, di gyud na siya madunot, dili gyud na siya makawat. Kay ato mang ihatag di sa Ginoo, ato namang gi-invest, nag-invest man gyud ta. So dili ta mag-uol nga hala magbayad kog 400 sa encounter. Kay di ba naata karon sa each one change one challenge, kasi nag-appeal. Kisay naga-focus karon og isa ka tao para makahuman gyud hantud SOL3. No? Mao na atong trabaho ron no. Investment na siya. Ay reklamo nga aggoy mamasahin na pud ko padulong dito sa ko ang disciple para lang jud makasimba siya. Para lang jud kanang maka-appeal siya. So let's check. Nanabatay na invest spiritually? Ask yourself, nanaboy na invest bisag pamasahe lang po sa pedicab nga padulong dito sa imong pag-life group, investment na siya. Pangmerienda ninyo sa inyong ka-life group, investment na siya. Bisag saging-saging ka nag suman-suman lang na, no, mga kakanin mo ang paborito sa imong ka-life group, mga kakanin. Nahan kay mi ana. Investment na siya. Dili ta mag-uol kay ibalik man na sa Ginoo. Amen. So, how's your heart towards God? Kumusta imong kasing-kasing diya sa Ginoo? Naa pa ba? Naga-beat pa ba siya, Jesus, Jesus, Jesus? Or busy, busy, busy? Unya, unya, unya. Unsa man gyud? Nganong naamang ka diri karon? Mao tayo yung sarili, nganong naamang ko diri karon? Ay gusto jud ko mo daig sa Ginoo. Gusto ko mo hilak diya siyang tiilan. Gusto ko makadungog og presensya, makadungog og pulong sa Ginoo. Gusto ko mapuno sa pulong sa Ginoo. Daghan kitag rason. Napoy rason nga ay kanang mga madumi sa akong leader, Vitacell, beto nga kape lami baya to unya pag humagsimba. Naatay RM day kayo no, wrong motive day kayo. Napaingon nga ay di ko mo simba ron kay sakit akong ngipon. Wala ingon to akong leader nga libre ibot basta mo simba lang pag humagsimba ibton do kag libre. No, doki no. Dagan kitag mga dili ni ilang mga disciple ha, example lang ni ilang mga disciple kay the best jud kaayo. So, example ra ni siya. So kanang ato mga reason usahay ba, mao na siya diha ang ato ang kasing-kasing where your heart is, asa imong treasure kani nga mga pangutana. Kumusta man atong kasing-kasing sa pagpaminaw sa Ginoo? Napa mo dire? Nasabtan ba nato? Paspas ba ko? Okay ra, salamat sa Ginoo. Pag makulbaan ko, paspas kay kong istorya. So, atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili pwede nga igo ra ta maminaw. Karon naminaw ta no. Kasi nag-take notes. Amen. Ay day nag-take notes. Dili pwede nga igo ra ta maminaw. Dili pud igo nga moingon ta nga hala like jud kay na kong giwali ni Pastor Ding, like na kong giwali ni Pastor Abet. Ganahan jud kay ko ay na abri jud akong mata, na excited jud ko sa giwali, ganahan kay ko ganahan nga word. Unya after kay ganahan man ka, unsa may imong gibuhat. So diri nato makita ang difference sa like og sa love. Abi nato pare-pareho ra no, like og love. Ang love mas deeper lang siya og meaning. Ang like kay mas mabaw ra siya kunuhay. Pero dako kay siya difference. Ang like, kita mo ning bulak, imagine na lang ninyo ni hanga fresh flower. So look, I like this flower, white color, ganahan kay ko sa flower. Hala, ganahan jud kay giputol. Gibutang sa buhok, diri dalunggan. Selfie din kay ganahan man ka sa flower. So gusto nimo makakita ang imong mga followers unsa ka nindot ang flower, di ba? Mao na siya ang like. Whereas kung sa love, hala oy, ganahan kay ko aning bulak ay I love this flower. Ako sa ning atimanon, yab-an akong tubig, bisbisan ako, utang ako fertilizer para mudako, mo bloom yung maayo ang bulak. Imuang atimanon. Sama sa pulong sa Ginoo. Dili lang nimo enough nga, igo lang ganahan, madunggan lang. Imo na siyang i-share sa ubang tao para mangugat siya digto sa iyang mga kasing-kasing. Amen? Dili lang ta igo nga I like, i-share nato na karon pag humatog simba, hala ganahan kay ko sa gi-share gyud karon. La ako gyud ni i-share sa akong mga amigo. Agoy pag uli kay naniudto naman. Parting kaon kay gigutom kay pila ka oras ang simba. Pagka humagpaniudto kay nakatulog, pag mata kalimot na siya share kay wala man siya nag-take note.
Unsa kay itong gi-share? Unsa kay itong gi-share? Magulat sa ako kay i-post sa YouTube. Mamaminaw na po ko kay para ma-share na ko. Na? So naagi difference kung mag-take note ka sa pulong sa Ginoo. If you truly love someone, you don't want to miss every detail of that person. Di ba? Mag-asawa, Ate Susan o kay Kuya Jun. Gusto si Ate Susan, kabalo gyud unsa nang katibukan ni Kuya Jun. Man si Kuya Jun po gusto niya unsay katibukan ni Ate Susan. Sa mga mag-asawa diri, di ba? Dili ka gusto nga wala ka kabalo about sa imong bana. Or ma-out of place ka sa life sa imong bana, di ba? Ang feeling kina ko istorya bana no. Ana po sa Ginoo. Kung gusto jud ka, kung nahigugma jud ka sa Ginoo, imo gyud siyang ilhon og kinsa siya. Ug unsa siya sa imong kinabuhi. Ibutang gyud nimo siya sa imong kasing-kasing. Nahigugma jud ko sa Ginoo. Every detail gusto na ko mahibalan ang iyang mga promises, ang iyang mga warning, ang iyang mga sugo. Nya asa man na to mahibalan? Asa to mabasahan? Bible. Nagabasa pa ba tag Bible? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Gabasa tag Bible, diha na to makita. The more we read the Bible, the more we fall in love with the writer. Amen. Di ba lindot yung kay mahibalaan na to, unsa gyud ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa atong pagsimba karon. Pila ka oras atong simba? Moabot siguro 3 hours, no? 3 hours. Lahi ra gyud siya sa ubang panimbahon. Ato 3 hours, mandili lang siya puro nga istorya-istorya. Naapod siya pagdaig diya sa Ginoo, sa pagsimba diya sa Ginoo. O ganahan ka. Tingalan ka, number 3 na. Mapadik ko yung number, no? Number 3 na. Hapit na tamahuman. Dali ara sa oras, oy. Kay ganahan man ka. Pero di ka ganahan, dugayan natin chik-chik sa istorya, oy. Wapag siya number 1. Dugay kay mahuman. No? Kanang atong kuan. Mag-life group. Send ng kag-message sa group, GC ninyo, sa inyong leader. Uy, mag-life group taon niya. Hala, leader, uy, busy man kay ko. Manigo ra dito sa mutanaw, K-drama. Igo kay ko, no? Tanaw ra K-drama, di gusto mo gawas og balay. Apil tagbabad. Kisa ba'y ka-apil og babad night diri, soaking. Amen? Gamay ra gyud mga apil. Man, libre guna siya. Libre na siya. Wakay bayaran, ana. And ang babad night, it's between you and God. Imong pagkanta diya sa Ginoo, hala bahalag yung dako kay babag kinanta kay kamo man na diya sa Ginoo. Man kisa may makabenepisyo ana. Si pastor ang nag-lead, kita ang makabenepisyo ana. Kita mas makailaman ta sa Ginoo. Mas ma-feel man natong closeness diha sa Ginoo. Kung magdayeg yun ta siya diha, magkanta sa siya diha, para lang sa iyahag yun tanan. Kung ganahan ka, paspas ang oras. Kung dili ka ganahan, dugay ang oras. Tinuod yun na siya. Ingon baya sa Psalms 37:4. Enjoy serving the Lord and He will give you whatever you ask for. Enjoy serving the Lord. Amen? Nag-enjoy ba ta mag-serve sa Ginoo? Dili na talaayan mag-life group, no? Dili na talaayan nga mag-apil og babad night kay enjoy man kay ta. Hala, ganahan kay ko para gini sa Ginoo ug sa ko ang kaugalingon. Ako gyud makabenepisyo ani. Ako lang i-testimony ha. Akong mama, missionary si Ruby Gatchalian, mama siya akong mama. Pila na siya katuig sige mission work. Kada istorya na mo video call, excited paghihapon siya mag-share sa mga unsay ang gibuhat. Nga ana ta mag-serve sa Ginoo, malipayon ta, excited ta, enjoy ta nga mag-serve sa Ginoo. Dili lang tungod kay naihatag ang Ginoo mo na nga mag-enjoy ka. Kunili mag-enjoy ka kay para sa Ginoo, kahimayaan sa Ginoo para sa imong benepisyo. Amen? If we know exactly that our heart is for God, then we will be motivated by His love. Mamotivate ta sa gugma sa Ginoo. Matingala na lang ka pag mata, ang Ginoo imong una-una, Allah, mag-devotional sa ako. Tibok adlaw nimong pagtrabaho, puro Ginoo, Lord, unsa man akong suoton? Lord, unsa akong kaunon? Lord, simple lang kay na siya, pero ganahan kay si Lord, ana. Because pasabot, imo siya ginahimong part sa imong kaugalingon. Amen? So natay, tulo ka, journey of our hearts
toward God. 3 journey of our hearts toward God. Tulo ka, panaw. Ako maning research, unsa maning journey sa Bisaya? Panaw, sa atong kasing-kasing. Number 1, imperfect heart. Imperfect heart. 2 Chronicles 25:2. He did what was right in the eyes of the Lord, but not wholeheartedly. Gibuhat niya ang tanan sa atubangan sa Ginoo, pero dili tibok kasing-kasing niya. Half-hearted lang siya. Nabay nga na sa tuwa diri? Wala no? Amen. Kita tanan makaingon gyud nga, dili man ta perpekto. No angay ra gyud ignan tag imperfect heart, di man ta perpekto ka, ang Ginoo ra may perpekto. Gusto ta mo serve sa Ginoo, pero usahay dili. Gusto ta mo duol diya sa Ginoo, pero usahay mo back out ta. Init kay ta karon sa pagpangalagad sa Ginoo, usahay mamugnaw ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Murag kanta ba ni Sandara Park? Di lang ko mo kanta kay masing muulan og kalit. Kato ganing in or out ni Sandara Park. Kasi kabaluan na. Kasi kailan Sandara Park, wa kailan. Kaya basta kanta niya sa una, in or out. Kana ganing, ala, mga lagad ko karon. Ay, di lang sa ako kay busy ko. Ay, mga lagad sa ako karon. Ay, di lang sa kay busy ko. In or out ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Mo na siyang ginatawag itong imperfect heart. Si Apostle Peter, nakita na ko siya ba nga? Siya ganyan ka ng example ganyan sa imperfect heart. Yes, imperfect heart siya, but his love for Jesus is perfect. Amen? Bisag daghan kay siya kapalpakan gibuhat. Basahan ninyo ang sa Bible, makita ninyo dito kapalpakan niya gipangbuhat. Man tanang kapalpakan niya gipangbuhat, kauban niya si Jesus. Man ikaw ba makapalpak ka, kauban ni mong leader, di ba mahadlok ka, maulaw ka? Pero si Peter believe jud kay ko eh. Daghan kay siya kapalpakan gibuhat. Na diri sa Matthew chapter 14 verses 25 to 29. Kato ganing naglakaw si Jesus sa tubig. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Nabasa ninyo? Nabadre? Sige, sunod daw nga koan. 28. Verse 28 po. Nabadre. Anas Peter, "Lord, if it's you, Lord, kung ikaw na, igna ko, nga muagto ko diha sa imuha." Gisuko pa niya ang Ginoo. Di ba? "Lord, kung ikaw na, igna ko, muagto ko din ha." Murag kita ba? Gusto kita mo agto diya sa Ginoo. Ang Ginoo sige nagpanawag, dali na anak, buhiin imong problema. Akuha na imong problema. Man sige bitog, ala pabira gihapon ta. Musugo pa kita sa Ginoo. Magsige tag ingon, gusto jud ko Lord mo duol diya sa imuha. Gusto ko jud ko Lord mo magkanang serve diya sa imuha. Unya, katong time nga tagaan kag chance nga mag-life group, ay busy man ko. Kabalo man ka Lord sa kong kasing-kasing Lord. Kabalo man jud ka Lord, kasabot ka sa kong kasing-kasing, kagasimba man jud ko Lord. Hala, ang pagsimba dili enough. Dagan pa tag buhaton ana kay para mas mahimutang closer diha kay sa Ginoo. Mas makaila pa ta diha sa Ginoo. Lord, mag-family day sa mi Lord ha. Next week na may magsimba. Agoy. Nalimtan nga part man day, na part say ang Ginoo sa atuang family. Unya wag i-appeal sa family day. Na, mangluod siguro ang Ginoo no. So ang family day, part ang Ginoo sa atuang family. So appeal gyud ang Ginoo. Nya unsa may buhaton sa family day kung appeal ang Ginoo? Simba sa ta. Laag later. Amen. Nawa kami magpamilya. Kami mag-igsuon. Kanang kuan jud mi kan dili may kanang laagan kanang gusto lang namo sa balay magtapok kaog ice cream chichirya ana ba mo na mong banding tanog TV ana matodon mga tulog katong time nga ni duol na gid mi sa Ginoo. Lord, gusto na gid mi mag-serve di sa imo Lord, kanang dagan mi ma-reach out Lord ana agoy gitagaan naman mi sa Ginoo. Moto akong manghod gitagaan sila og training center dito sa tubod sa Ginoo.
Man, pagkahitabo ato, wala mi naglisod og adjust nga hala oy. Ato ba yan ning banding time pag Sunday sa afternoon? Banding time, wala namin nag-adjust. Diretso na panghitabo. Agto na digto, unsa oras, alas 2. O sige, hakot ng mga bangko, digto. Bisag kada Domingo, ginabuhat, ginahakot og bangko. Alsa akong anak, mag-alsag bangko, lamisa, mixer, tanan. Wala gyud ka makadungog og reklamo kay para man sa Ginoo. Amen? Moto nga, ang transition sa among family day, na bag-o. Ang transition sa family day, giapil na namo ang Ginoo sa among family day. Amen? We want to go to God. We try to reach out to Him when God told us to come. Diba? Yun sa Ginoo, come. Duol ta. Agoy kay niabot man kusog kay hangin. Di na ako sinahitabo kay Peter. Hagbong siya kay nahadlok siya. Nga anak po ta, pagkabalaw na to nga, hala, magpasan, manday ko og cross. Naara man di gyapon ko'y problema, bisag mag-serve ko sa Ginoo. Naara man di gyapon ko'y madawatan nga mga, dako kayong bayro nun, bisag mag-serve ko sa Ginoo. Ang pag-serve sa Ginoo, dili na siya bed of roses. Kundi, parihata kay Jesus, nag-alsa sa yahang cross. Amen? In our heart, we really want to live a life with God. Atong kasing-kasing nagalong yun diya sa Ginoo. Moto ingon ko para kay Peter, imperfect man iyang kasing-kasing, imperfect man siya, pero galong siya diya sa Ginoo. Nahigugmag yun siyang maayo diha. Naa siya sa, moto ingon ko, tagakapalpakano. So na ako mga gipang sulat diri nga, example sa mga kapalpaka gibuhat ni Peter sa Matthew 17:24. Matthew chapter 17 verse 24. The temple tax. After Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2 drachma temple tax came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" "Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. "From whom the kings of the earth collect duty and taxes? From their own children or from others?" "From others," Peter answered. "Then the children are exempt," Jesus said to him. "But so that we may not cause offense, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth, and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours." Pagpangutana sa tax collectors kay Peter, gabayad ba imuhang teacher og tax? Siya, gabayad. Bisag wa pa siya nangayo og nag-confirm diha sa Ginoo. Wa pa siya nag-confirm kay Jesus. Wa pa siya nangutana. Tubag siya dayon. Paalig-alig ba? Pero grabe kay ang heart ni Jesus. Ako, muyoyo nung kung ana. Nanuam ka nangutana? Ana, atong human nga reaction, no? Nanuam ka mutana, taka naman ka. Si Jesus, wa siya giyaw-yawan. Giignan siya nga. Gipangutana pa siya. Unsay mong ang hari, asa man siya mangulikta siya mga anak o sa ubang tao? Tubag ni Peter, sa ubang tao. So pasabot, si Jesus, anak sa hari, nga no, magbayad man siya tax. Pero to avoid kanang mga problema, iyang gisugo, gi-instruction niya si Peter, unsa iyang buhaton, magkuha dito og isda. Alam ka no, isda, na dito yung mga coins, na mamingwit kung tinuod yun ang daghan, kay karon diri sa to, nga dagang mga coins sa baba. Diri ba, nakita na ko ba nga, si Peter, hawd-hawd. Murag kita ba, naghawd-hawd. Mag-decide now, regret later. Do first, ask God later attitude. Nya na ko mag-ampo kay, buhaton sa nako ni. Wala pagay konfirmasyon sa Ginoo, gibuhat na nimo, di unsay nahitabo, palpak, manhilak din ka, Lord. Ngano mangingani nahitabo sa akong kinabuhi. Maikaw din nagbuhat ang desisyon. Napalpak siya kay wa ka nangutana siya ha, wa ka nangay confirmation sa Ginoo. Mamuo man na usay atong attitude. Murag si Peter ba, buot-buot dayon. Wala pa ganita. Damage has been done, but God is not done. Amen? Nagkapalpak ba itong problema? Mga damage nga nahitabo, pero ang Ginoo wala pa nahuman sa tuwa. Pwede pa niya marisolba ang atuang problema. Amen?
Nakita na ko diri, wala gi-reject ni Jesus si Peter. Wala niya gi-kasab-an. Instead, iyahang gitudluan. So, ana po sa tuang Ginoo. Dili ta niya kasaban, mo na! Gay kag ulo, wa ka naminaw sa kuha. Wala nagangiana si Jesus sa tuwa. Instead, instructionan ta niya. Ampo, luhod, hilakin na imong problema, kay ako'y bahala mo sulbad, ana. Amen? Napa siya ingon nga, katupong ganing time nga, nag-ingon na si Jesus sa ilaha nga, kanang nay mahitabo, man mamatay siya, man mubalik siya dito sa iyang amahan. Man nagbut-buot na po ni si Peter, iyang gibira sa Jesus corner. Ana siya. Matthew 16, 22 to 23. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said. This shall never happen to you. Anas Peter. Jesus turned and said to Peter, Go, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Agkoy sakita na inon ka nga, get me behind, Satan. Wala siya giingon nga siya si Satan ha. Ang batasan niya, pina-Satan. Nagbuot-buot man siya, Lord, dili na siya mahitabo sa imuha. Pero maubaya yun na ang katuyuan ni Jesus nga nung niagto siya diri sa kalibutan para matagaan ta og kaluwasan. Mandibingong si Peter, ayaw Lord. Palpak kay siya no. Muna nga kita, kabaluta sa atong purpose diri sa kalibutan sama kay Jesus, di ba? Nya atong purpose kay aturang mang pasagdahan. Dili na to tagaag-tagad. Nakabalo nang itaon sa atong purpose diri sa kalibutan, di pa gyud na to tagaag-tagad. Pero nako sa una, kanang gikapoy na magukugoy kay OFW ko sa una, man maulay na kanang dili lagan, so balay trabaho lang. Man naka-question jud ko ana sa Ginoo. And ko Lord, ningali lang ba akong kinabuhi? Kananing mumata, magtrabaho, muuli na pod, mata, trabaho, uli na pod. Ngani lang ba, kapoy na kayo. Gitubag man ko na si Ginoo, nak, dugay na ko naghulat sa imuha, nging ani mong buhaton. Moto nga, pag ingon sa Ginoo sa kuwato, nagkaroon kog burden sa akong heart, nga gusto ko mag-serve sa mga tao kay para sa Ginoo, mahimaya ang Ginoo. Dito na ko nasabtan naaday ko purpose, dili lang day ko igo lang nga mabuhi, igo lang nga gipanganak, nag-kinder, nag-grade school, nag-high school, nag-senior high, nag-college, unsa pa mga doctorate, magminyo, trabaho, minyo, mamatay. Sugot mo yan, alay yung kinabuhi diri sa kalibutan? Di ba, dili ta gusto? Gusto na to nga, naagyod tay katuyuan nga, gikan gyud sa Ginoo. Amen? Sa gibuhat ni Peter, girebuke manggaling siya, pero wala gyapon siya gi-reject sa Ginoo. Naputong time nga, washing your feet, wash Peter's feet, katong si Jesus nang huga sa mga tiil sa mga disipulo. Niya kapag abot kay Peter, naman si Peter, John 13:8. No, said Peter, you shall never wash my feet. 7 man siguro niya. John 13:7 no. Okay, 8 sorry. 8 man siguro. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Aguroy. Kung dili ta magpalimpyo sa itong mga sala diya sa Ginoo, kung dili na to i-allow ang Ginoo nga limpyuhan ta, hugasan ta sa itong mga sala, dili ta mahimong part sa iyaha. Hadlo kay no? Manya kita kay hawd-hawd man lagi ta. Dili, okay ra man ni, ngani, okay ra man akong kinabuhi. Basta gasimba ko, okay ra. No. Daghan pag yung dapat buhaton. Mao ni nga, kani again, katong washing of feet, wala gyapon niya kanang gi-reject si Peter. Na pag yung isa, kapila gi-deny ni Peter si Jesus? Katulo. Magkita kapila na to na deny si Jesus. Ay di isa ko mag-life group kay busy ko. Ay di isa ko magkanang simba kay na ako'y family day. Di isa ko magkanang magbabad night kay nag-ulan baya kuso kay ulan hala bagyo na kayo. Kapila na to gi-deny si Jesus. Si Peter katulo lang pero kita sa atong mga batasan
Kapila ta nakasakit sa ubang tao. Kapila ta sig panglibak sa ubang tao. Kapila ta sig pamantay sa mga tao. Kapila ta magsig pangatik. Nga, muslide na lang sa atong dila ang sa pagpangantik. Gi-deny na to ang Ginoo sa to ang kinabuhi. Nya, si Peter kay nag-curse pag yun ay. Nag-curse siya. Ano siya dire? Sa Matthew 26:74. Then he began to call down curses and he swore to them, I don't know the man. Kuy, grabe kay sila ka-close ni Jesus. Tapos kay, dili na siya kaila sa dihang naniniabot problema. Usahay, ana ba yata ba? Dako kay barunon sa electric bill na to. Agoy, unsa man ako niya, mangutang na lang sa ako sa Coop. Mangutang na lang sa akong friend. Gihandos-handos tag problema, hala, nalimta na ang Ginoo. Nalimta na to ang ato ang gisaad sa tuwa sa Ginoo nga og mosalig lang ta siya, mangayo lang ta siya, ihag yung tubagon. Amen. So dili tanging ana. So sa tanang panghitabo ato, kapalpakan ni Peter kauban si Jesus. Gi-reinstate gihapon ni Jesus si Peter. Gitagaan niya og trabaho. Gipangutana sa niya katulo, di ba? Nasa John 21:15-19. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Kisa mga lambs gipasabot ani. Mga tao nga gina-reach out nato, no? Pakauno na to siya sa mga pulong sa Ginoo. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things, you know that I love you. Katulo lang siya gipangutana ha. Mana-hurt din siya kay nganong katuluhon gyud siya pangutana. Man kapila niya gidinay si Jesus katulo pod. Mang dali ra kay siya maka-deny. Gipakita din sa to sa Ginoo ba nga. Bisag ka nang dagan kitag mga buhat nga kapalpakan sa tong kinabuhi. Dagan kay kanang imperfect jud katong mga heart. Basta mudulang kita sa Ginoo, di lang kita mulunga sa iyahan no. Iyag gyud tang i-restore. Unsa man mga nangawala sa to, iyag yung ibalik. Unsa man mapainahanglanon na to, iyag yung ihatag. Imperfect man ang atong heart, pero atong love diya sa Ginoo, perfect yun siya. Amen? Okay. So, number 2. Dili pa day. So, motoing ko, with everything, na-restore si Jesus. Na-restore si Peter, ni Jesus. God gave him another chance. So, we may give God million, billion, trillions of reasons not to love us. But God never changed His mind. He still loves us. Amen? Dagan kita pwede irason. Dagan kita ginabuhat nga para dili ta higugmaon sa Ginoo. Pero wala gyud na bago ang pangununa sa Ginoo kay kabalo gyud siya, nahigugma gyud siya sa tuwa. Amen? Ganahan kay ko ani. So number 1 is imperfect heart. Number 2, trusting heart. No? Masaligon na kasing-kasing. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Trust in the Lord. Putting your trust in the Lord is the way forward. Kung nagsalig ka diya sa Ginoo, naka sa tama nga dalan. Tama nga padulngan. Tama nga moabante yud ka. Kaya nagsalig man ka sa Ginoo. Imuhang makita nimo dire, basahan na to. Trust in the Lord with all your heart. Dili ni siya invitation, come. Trust in me with all your heart. Dili ni siya option. O trust diya sa Ginoo, okay ra na. Dili ni siya dili ni siya choice or di na siya promise, but a definite command. Sugo na siya sa Ginoo sa atuwa nga mosalig ta sa iyaha. Amen? Mosalig ta sa iyaha. Kanang diri sa kinabuhi, ako makita ba sa kinabuhi ni Job? Nakita gyud ako grabe kay ka-trusting yang heart diya sa Ginoo. Kaysa nakabasa sa book of Job. Amazing kay ang story, no? Amazing kay ang story ni Job nga bisag sa sugod nindot tunga-tunga na hagba saka na pud siya kay na tubag sa Ginoo yang mga pag-ampo.
Si Job is a very rich man. Dato kay siya. Daghan kag katigayunan na ay mga gwapa o gwapo nga mga anak. Daghan kay siya slave. Mo na ang basihan sila sa una nga dato sila. Daghan sila katigayunan, daghan sila slave na siya. Sa Job 19:25. Bisag dato siya, nga wala ang tanan sa iyaha, ang napabilin iyahang asawa go iyang friends. Yang asawa iyang friends, wala joy kanang ginabuhat, kundi kanang kuan gani siya, biay-biayon, akusahan, i-discourage. Ay nagtuod sa imong Ginoo. Awa unsay nahitabo sa imuha, nangawala imong mga anak. Grabe kay mga friends. Friends pa ba tawag ana? Murag di na siguro friends, no? Kay mo biay-biayon man ka, daot-daotan man ka, i-discourage man ka. Murag di na siya la friends, ex-friends na lang siguro. Pero unsay gibuhat ni Job? Job 19:25. For I know that my Redeemer lives, and He shall stand at last on the earth. Bisag nagkaguliyang ang iyang kinabuhi, napa siya mga sakit, leprosy, luod kay siya tanawon, wag yun siya nagpadala sa sulsul siyang asawag siyang mga ex-friends. Kay kabalog siya, buhi ang Ginoo, nga magtanaw, maminaw siya, mutabang siya. Amen? So di ta mahadlok, na ay magbiyay-biyay sa to, di ta mahadlok. Akong gitanaw, si Job di ay is a family priest. Family priest siya. He feared God so much that he made sure his children were purified. Kayang mga anak, ganahan man kayo mag-party-party. Niya, samtang ka-party-party, si Job, parting ampo gina siya. Kaya para iyang mga anak, dili makasala diya sa Ginoo mo, niyang huna-huna. Yang heart ba, kana ganing, salig juga di kay si Ginoo nga. Bisaging ana riyang ginabuhat, kabalo siya, masave iyang mga anak, dili sila makasala. Pero one day, Job 1:6-8, one day the angels came to present themselves before the Lord. And Satan also came with them. Halak ka! Ang mga angels, nakikita diya ka sa Ginoo. Manag-apil-apil si Satan. Pagbasa ng kulo, pwede di mo apil og meeting si Satan? The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Verse 9. Verse 9. "Does Job fear God for nothing?" Satan replied. Next, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land." Next, please. Napa ba? "But stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." Moto i-challenge ni Satan ang Ginoo. Alangan di kanang maimuha siyang kanang dili kanya i-curse, dili kanya talikdan. Kay naamang ka diya kanunay gabantay kay Job. Siyang pamilya, siyang mga ari-arian, siyang mga slaves, naamang ka kanunay. Man, bless kay siya diya sa imuha. Pero testing strike her hand. Imuha siyang kanang hilabtan. Tanaw na to, i-curse yung ka ana. Ana pa Satan, hambugiro kay siya no? Ana siya sa Ginoo. Mauto nga, ang mga sundot nga mga verses, taas naman God, gi-allow sa Ginoo nga mahilabtan si Job, pero except lang iyang kinabuhi dili hilabtan. Nya unsay nahitabo? Wala gyud ni talikod si Job sa Ginoo. Nagsalig gyud siya og padayon sa Ginoo. Amen. Ako ang matestimony ani ba kay nakita gyud nako sa una pa ning panahon nahitabo sa kuha nga grabe siya kay akong pagsalig ato si Ginoo kato nga time. Kay ako ra isa dito sa Manila nagpuyo, buntis pa kwato sa akong anak kay AJ. Sa Manila mi nagpuyo kauban sa iyang papa. Nya kay naglahi mamigbalay man. Kami ra gyud dito nga lugar sa Pasig nagpuyo. Nya kato nga day, sweldo to siya. Man last money na gyud ako ang 20 pesos. Ako gyud nang tago-tago sa akong bulsa kay kana siya akong pangpanihapon na siya. Kay gusto nako paliton kana ganing ulo sa manok o manayliog gani sa barbecue. Napa na dire kanang ulo nga nayliog. Ganahan jud kay kuana sa una. Mo nang itipig-tipigan jud ako akong 20 kay namo koy kanon ako'y bugas okay ra na.
Nya kay nang ako ang silingan kay kabalo sila Christian ko. Ila akong gi-invite silang Thanksgiving party nila silang church. Nya kato dito nakauban ko, excited kay ko no kay panagsara mo ko mugawas, apil jud ko. Kagoy katong pag-offering nag-challenge man nilang pastor. Kung unsay sulod sa imong bulsa ihatag na. Kulo Lord, akong 20, pampalit na ako barbecue. 20 na lang ni Lord. Nya iniguli na ko wala ko pagkaon. Magi-convict man jud ko sa Ginoo, ihatag na. Mao to nga akong gihatag, ako yung gikumot kay maulo mo kay 20 ra man siya, akong gisuksok sa basket. Inya paghatag na ako, wala ko pa after ato, wala na ko gakulbaan, wala na ko nahadlok. Ngalaw ako, wala na ko nag-uol, mao to nakalimtan na nako, enjoy kami sa party, ana man uli na ko. Pag uli na ko, syempre buntis, hingatulgon, di natulog. Nakamata ko hapon na. Kalimot ako nga, wadi ko'y sudan. Totoo, nanuktok sa balay. Tuktok siya. Ay ate, ulam mo, tulog ka Tupperware nga sudan, nagklase-klase nga sudan, ang gihatag sa kuha. Amen? Anak ko, Lord, amazing kay ka. Nakahilak dyan ko ato, kung amazing kay ka. Abi na ko, walang-wala na dyan ko, pero naagyo di ka ihatag. Amen? Basta isalig lang yun na to ang tanan sa Ginoo. No? Muna nga, dilig yun ako ni palagpason nga chance ba nga, ma-share na ko sa inyo ha. Ma-share na ko sa inyo ha nga, unsa ka maayo ang gibuhat sa Ginoo sa kong kinabuhi. Sa diyang, daghan kay ko agian po sa kong kinabuhi. Ikatulo, unsa to number 1? Imperfect heart. Ikaduha, trusting heart. Ikatulo, dependent heart. Ako gibasa, unsay difference aning trust o dependent? Kanidang trust, nakay no? Pero kung dependent gani ka na ganing depende na kasiya hantod sa hantod. So kinahanglan natay ana nga kasing-kasing nga magdepende diha sa Ginoo. Dependent ta diha sa Ginoo kanang mo depend ta nga mo lean on, mo salig ta diha sa Ginoo. 1 Corinthians 15:10. But by the grace of God I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Amen? Kani siya kay si Paul, may nagstorya nino, katuganing time nga, para sa iya siya nagbuhat, siya naglisod sa tanan, pero wala niya gidawat ang kaning achievement nga siya nagbuhat lang, kundi ang grasya sa Ginoo ang nag-uban sa iya sa pagbuhat sa tanan. So, kung kita gani, gusto ta mo salig sa Ginoo, gusto ta mahimong dependent sa Ginoo, atong buhaton maging humble ta. Magpaubos ta diha. Nakoy nabasahan ingon si John Piper. Deep, humble dependence on God has produced world-changing achievements. World-changing achievements. Kung lalom o pagpaubos nga magsalig diya sa Ginoo, naagyo'y mahitabong kabaghuan, world-changing or life-changing achievements. Ngayon siya diri, ang grasya sa Ginoo, ang gahom sa grasya sa Ginoo, if naa sa tuang mapahiubsanon nga kasing-kasing, magbunga siya life-changing na panghitabo. Kung mapahiubsanon itong kasing-kasing. We can depend on God, to God wholeheartedly if we humble down ourselves. Lisod man gud magtuman og proud ka, di ba? Kanang tuon nimo imuha tanan. Ako'y daghan kay ko kanang disciple, ako ani tanan. Daghan ko gini life group, akong kusog na ko ni tanan. Ako ani tanan. Proud kay ka. Wala maglisod kag tuman sa Ginoo. Pero kung mag-humble down ta, magpaubos ta diha sa Ginoo, dali ra jud kay ang pagtuman nato diha sa Ginoo. Dali ra jud kay atong pagdepende diha sa Ginoo, magsalig jud ka diha may sa Ginoo ba. Ga-serve lagi ka na kay ministry, pero mong heart gahi, proud. Napay mga ginatuguan nga batasan, ug labaw sa tanan gasalig sa kasing-kasing. Mo na maglisod og salig sa Ginoo. Ang mga teachings, ang mga wali, ang mga commands, promise, igura mo bounce back, madungog nato diri sa simbahanan. Dili nato madawatan ang pulong sa Ginoo kay proud kay ka. Murag bula ba nga, pak, mabalik dayon. Nging ana ang mahitabo sa imuha, kung proud imong kasing-kasing, dili siya magpaubos.
na nabasahan na ako sa John 13, 23, 25. Kato ning paghuman sa washing of feet. Managsulti na si Jesus nga na mag-betray siya ha. Nganan kay kani kay nasa 23, one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Simon Peter motioned to this disciple and said, "Ask him which one he means." Leaning back against Jesus, he asked him, "Lord, who is it?" Ganahan kay kuani kay ngano, si John, si Apostle John, nagsandig siya ba kay Jesus? Literally ba nga nagsandig siya kay Jesus? Ana siya. Nya kay ningon si Jesus nga nadoy mo betray siya ha. Nya ang chismoso nga Peter, ningon siya nga, "Punta na do kinsa." Mo to ana si John. Siya, kinsa, pangutangan kinsa, na po siya, balik siya, "Lord, who is it?" Makita na to, diriba? John is confident kaayo sa closeness nila ni God. Anak ko mo, "Uy, kalamian, nino ka na magpauraray lang dyan ka sa presensya sa Ginoo. Ay mo lang kalimtan yung mga problema, kay kabalo dyan ka, ang Ginoo na bahala sa tanan." Amen? Leaning against God. Manlami kay ang tawag siya, whom Jesus loved. Kinsa tong gipangga sa Ginoo. Lami jud kay ngano man palangga man ni kanong kani man ang pangalan ni John sa ni Jesus sa yaha. Kay si John mapahiubsanon. Si John makita nato si Apostle John nagadepende diha sa Ginoo. Og tanang tudlo sa yaha ni Jesus, iyahang ginadawat siyang kasing-kasing. Di ba og teacher ka? Yung mga teacher, kaway-kaway do teacher. Katong mga teacher, naa kay estudyante nga kanang butan. Di ba? Matinumanon. Maminaw yun sa imuha. Tanang sulti ni mo paminawon. Di ba ganahan ka? Mahimo ni mong favorite student? Mga teachers. Or sa itong mga anak. Kuntay, dagan kitag anak. Naisa diha nga, butan jud kaayo nga, mutuman jud. Di ko na ito maiwasan nga, mahimo yun na ito siyang favorite. Nga ana ang Ginoo sa tuwa. Kung magmatinumanon ta siya ha, mahimo gitan niyang favorite. Amen? Nindot kay ba, kung ikaw, butaan kay kasi mong leader. Mutuma dyan kasi mong leader. Wa pagay kasulti mong leader. Oh yes, leader, buhaton ako na. Muana day mong leader. Okay, so. Muana day mong leader. Ganahan dyan kay kuani, whom I love. No? Nahan kay kuani. Mao na gitawag si John na the disciple whom Jesus loved. Lami kayo kung iana ang tawag sa tuwa sa Ginoo. He looked on Jesus' love as the source and root of everything. Ang tanaw ni John diha sa gugma sa Ginoo, diha nagagikan tanan, source sa tanan, ugat sa tanan. Mao na nga grabe kaayo ang pagdawat ni John sa mga tudlo siya sa Ginoo. If Jesus is the source of everything, what are we waiting for? Nganong dili pamanta mo, depende diya sa Ginoo. Nganong dili pamanta mo, sandig diya sa Ginoo nga, Lord, kung bahala sa kuwa, Lord. God has given us a chance to depend on Him. Dili lang karon, kundi hantod sa hantod, nga magsalig sa iyaha. Tanang ginabuhat na to, tanang ginatrabaho na to, tanang mga panghunaw na, desisyon, plano. Ato na isalig sa tanan sa Ginoo. Man siya na bahala na. Kung ang atong kasing-kasing sama kay John, mapahiyubsanon na ilalom na pagsalig sa Ginoo, teachable, o naagay lalom nga faith diya sa Ginoo, mahimong sayon ang atong panginabuhi diri sa kalibutan. Dili ta maglisod. The way we see life will change. Lahi ang atong pagtanaw, mahimo ng lahi ang atong pagtanaw sa kalibutan, sa kinabuhi. Mahimutang kahayag diha sa kangit-ngit. Gusto na itong mahimutang part sa kabaguan, sa kalibutan. Gusto nimo bang appeal na ka, dili na ka ma-out of place sa kingdom sa Ginoo, appeal na ka sa iyahang kingdom. Tanang ginabuhat, plano, desisyon, nakadepende na tanan, and our life will never be the same again. Amen? Ako'y testimony na po. Ako na po ning trabaho sa OFW ko sa abroad. Kato nga time, nagatrabaho ko sa reception, front office supervisor. Manusahay, mag night duty. Ako'y mupuli sa mong night manager.
Nya nagbakasyon among night manager. Ako raman ang na-train as magtrabaho sa night. Moto nga ako ining pulisya for 1 month night duty. Alas 11 hangtod alas 6. Pero mahitabo alas 11 to alas 11 akong trabaho kay daghan pag reports buhaton. So 1 month to siya ha. Nakoy day off isa ka adlaw sa isa ka semana. Pero syempre pag night shift baya ambot lang to mga naga night shift kay ako di ko anad mag night shift luyahon jud kay ko. Amazingly wa gyud ko nagluya nag night shift ko. 1 month after na excited ko kala mo abot na mong night manager no. Okay na. Agoy kay wala man na siya ni balik. Wala man siya nagpahibalo asa na siya. Wa siya nag-email sa mong HR. Man ako nga nag night shift kinsa na may pulis ako mag day off kay mo bakasyon na putong gapulis ako 3 weeks kong walay day off na nagtrabaho kog night shift. Man sa night shift baya kay 20 lang ka book staff ang gatrabaho, man 160 plus rooms ang amuang hotel ato sa una. Unay mahitabo, ako ang mag-lead. Masunog ang hotel, ako ang last nga mugawas sa hotel. Man kulpa kay kuha na kada gabi kada trabaho nang ko. Ano dago ko sa trabaho pero kanang unsay mahitabo ba because anything can happen. Buhaton ako bago ko mo maligo. Basa sa kong Bible. Kusgon jud ako na. Kay para sa ako kusgon ako, ma-observe gyud ako. Mamuna siya akong shield. Pag abot na ako sa akong trabahuan. Mag-ampo, kusog jud kay ko mag-ampo. And praise God yun kay napag kauban dito nga Christian pod man kanang sa worship team siya nga gwapo kay siya tingog. Pag mag-duty mi magsabay mag-duty kada gabi magkanta gyud nami, magkanta mi mag-praise and worship mi sa likod sa back office. So 1 month and 3 weeks ko nagtrabaho og night shift. Taud-taud nakadungog na lang mi nakabalita mi nga mobalik na dayto amo ang night manager. Katude kay na siya sa bukid sa Morocco, Moroccan man to siya sa Morocco. Bukid na wala ni internet so nagtuo siya nga ayang email nga gisend naabot sa mua wala di ay. Moto nalipay ko kay pag abot niya ka day off dayon ko 3 days. Kulang pa na ha, 3 days dayon akong day off napa ko mga pending nga off. So katong sa tulong nga day off nako, pagka ikaduhan ako nga day off, nabalitaan ako, nahugno ang kisame sa 3rd floor sa hotel. Kay nibuto ang kanang boiler, katong hot water gani, nibuto. So ang kisame sa hotel, nahugno, mabaha kayong salog. Ang gamit sa guests, nangabasa, laptop, cellphone, mga papeles, nangabasa, mga passport nila. Anak ko ba, hello Lord, salamat jud kayo kay wa jud ko nimo gipaabot ana nga sitwasyon. Wala ko nalipay nga nahitabo to siya ha, pero ako ba nga 1 month and 3 weeks ko nga nag night shift, kanang minor complaints lang gid ang madawatan, wa gyud akong complain. Ko Lord, amazing jud kay ka. Basta lagi ka isalig nimo tanan sa Ginoo, Lord, ikaw nagibahala. Mulakaw ka, Lord, ikaw nagibahala. Suot na ko imong shield, ikaw nagibahala sa kuha. Moto ko nga Lord, amazing jud kay ka. Moto daghan kay naka-ingon ba nga kuyaw jud kayo ang prayer. Kay daghan man ko mga Pilipinong kauban, kuyaw jud kay ka nag-ampo ba no? Kuwa jud na nahitabo sa imong time ko. Yes, gidungog sa Ginoo akong pag-ampo. Amen. So it's not too late to change your heart. Imperfect man galing ang atong heart, we still have a chance. Because God wants us to be perfect. Conclusion ako ni. Our goal is perfection. Kuha? Perfection? Gusto sa Ginoo perfect pud ta? Naaday na sa Bible. Ingon siya, Matthew 5:48. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Naaday sa Bible na nga dapat day perfect pud ta. Dili diri ang Ginoo perfect. Diri lang ta no. Ang gusto sa Ginoo tupong ta nga perfect nga isama siya kay kita anak ta niya, binuhat ta niya. Amen. Di ba ikaw masuko kasi mong anak o dili para sa imuhag taras? Di ba dili ka na masuko ka nang makuan ka ba nganong ani mo kung anak lahi magtaras? No? Akong anak lahi jud kay opposite jud kay mi sa akong anak. Wa ko nasuko ha. Lahi lang mig taras no. So ang Ginoo gusto niya parihag yun ta siya og taras. So kanang mga panghitabo nga nasa Bible, hinay-hinay na siyang makita nato diri nga nagapahitabo sa kalibutan. No? Halok ni gyud kay siya ba? Then dili na to napasagdan nga yung ani ra ta kutob. It's time to get right with God. Let's serve God wholeheartedly. Kaya mo may gusto niya, dili half-hearted, wholeheartedly. Let us have a kanang trusting heart diya sa Ginoo.
tanang mahitabo sa atong kinabuhi, tanang problema, sitwasyon, or mga bisag unsa pa nga panghitabo sa tuwa, ato nang isalig diha sa Ginoo. God wants us to trust Him sa atong tibok kasing-kasing. Ug ang gusto sa Ginoo mahimot ang dependent sa iyaha. Dili ta kalihok mga Lord, wa pa jud ko kapampo, wa pa ko kabasag Bible. Tanang lihok nimo Lord, ikaw na bahala Lord, pati pagkaon sa nina Lord, ikaw na gibahala. Kana ganing mingon ta nga, I am nothing without you Lord. I am nothing without you. Amen? Lahi ra jud kay wala ang Ginoo sa tong kinabuhi. Muna kinahanglan, let's involve ourselves. Involve na to atong kaugalingon sa buluhaton sa Ginoo. Dili lang takutob nga magsimba lang. Let's involve ourselves. Nakoy nabasahan story di ay kato ganing chicken and pig. Amo tong nakabasa naman si manok ug si baboy. Asa gikan ang itlog? Manok. Ang baboy, ang bacon, baboy. Nagstranay doon si bacon ug si baboy no, nagstranay si bacon, si chicken ug si pig, nagstranay sila sa farm. Nagstranay sila sa farm. Bugira kay si chicken. Siya, ako gyud kay kada buntag tagaan gyud ako sila pamahaw. Kanay fried egg, omelette, o kanang scrambled egg, di ba? Ang bugira kay si chicken. Dapod si baboy. May mangka, samtang gahatag kag itlog, ako ginahatag na ako kung kinabuhi. Kaya di ba ang bacon, patyod pa man ang baboy para makuha ang mga unod, ang mga karne. So, si bacon, si baboy, committed. Si manok, involved lang. Involved lang siya sa pamahaw, pero wala niya kikumit yung kaugalingon. So let's not be chicken. Dito, dapat chicken lang. Dapat mahimutang baboy. Mahimutang committed diha sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Amen. So don't follow your heart. Follow Jesus. And no, it's not gonna be easy, but it will not be impossible because there's nothing impossible with God. Amen? God sees our heart. We cannot fake our heart. Dili na to maliba ang Ginoo, dili ta makapretend sa Ginoo because God can see right through our hearts. Kita gyud niya tanan. So be the change you want to see in the world. Magsugod sa imong kaugalingon. Baghua imong kasing-kasing. Amen. Amen. So akong hinaot ba nga na mo'y nadawatan sa mga pulong karon, nya manguli mo nga puno jud kay mo sa pulong sa Ginoo, dili pulong nako, pulong sa Ginoo. Nya kani mga pulungan ni di lang kutob sa inyong kasing-kasing kundi i-share niyo sa ubang tao, i-share niyo sa iyong pamilya kay I know pagawas na to diri ang kahayag nga naa sa Ginoo manaapod sa atua, nya mahimo putang blessing sa ubang tao. Amen.